siniwalat ni Senator Ping Lacson at ganon din po ni Congressman Leandro Leveste. Isiniwalat po ng dalawang mangbabatas na ito na sa files na hawak po ni former DPWH Undersecretary or Yusek Cabral ay nandun po ang 5 pangalan ng mga cabinet officials ni Ginoong Marcos at naisama sila sa tinatawag na pag-distribute o pagbibigay ng allocables. Itong pag-uusapan ho natin mga kaptita, nilaglag na ho ni Pinky Lacson itong mga cabinet members ni Marcos Jr. dyan sa gobyerno. Kaya naman mga kaptita, talagang nakakakilig na ho yung nangyari ngayon kasi nararamdaman na rin ni Pinky Lacson mga kaptita na itong si Marcos Jr. pabagsak na ho ng pabagsak at mukhang bumabaliktad na ho siya dyan sa majority. Makikita natin mga kapatid nung nakaraang buwan pa nga lamang, eto si Pinky Lacson naaawa daw siya kay Marcos Jr. na siya daw yung pinag-iinitan sa korupsyon ng ating bansa. Yung pagpapaawa niya hong yan, yung mga panahon na yan, ngayon, tinuturo na ho ni Pinky Lacson kung sino-sino yung mga cabinet members, yung mga nagbigay ng allocables, kung sino yung mga may insertion. Ano ho senyalis na ito mga kapatid? Ang senyalis na ho na ito, nakakaramdam na ho yung si Pinky. Nakakaramdam na ho si Pinky na wala na si Marcos Jr. sa alagwa. Pabagsak na. Kaya ngayon tingin ho natin, mukhang didikit na itong si Pinky kay BP Sara. Mukhang dumidikit na ho siya kay BP Sara kasi ilalaglag niya ba ho yung mga cabinet members ni Bongbong Marcos kung alam naman niyang hawak ni Marcos Jr. yung mga yan? Diba? Kaya mga kapatid, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan ha. Sabay-sabay ho tayong mag-react dito kay Ka Eric Celis kung saan nga ito si Conley Biste tsaka si Pinky. Mukhang magtatandem na. Ayan nga, direct na ho tayo. Billions of pesos po ito. No, lalo na sa budget 2024 and budget 2025. Matatandaan po natin na ang allocables, isa po ito sa mga ibinunyag dito sa iskandalo na sinasabi ni Ginoong Saldico na panibagong mukha ng pork barrel. Binanggit din po ito ni Senator Marcoleta na dati tinatawag yan na PDAF o Priority Development Assisted Program, PDAP. Tinawag din po yan na CDF, Countrywide Development Fund. Tinawag din po yan na pork barrel nung panahon po na nagsimula ang pagbibigay ng mga pondo sa kongresista o sa mga miyembro ng House of Representatives at sa mga senador upang sila ay makialam sa pagpapatupad ng mga infrastructure projects, kalsada, paaralan, at pati na po sa mga tinatawag na soft projects, mga scholarship grants, mga medical support, no? Pork barrel po ang tawag nito sapagkat ginagamit ito upang magsilbi na panunuhol ng nakaupong administrasyon upang ang loyalty ng Kongreso ay kanilang makokontrol sapagkat kailangan mo magpasa ng mga batas, kailangan mo magkaroon ka ng tinatawag na malawak at matatag na suporta sa lehislatura among the ranks of the members of the House of Representatives and the Senate. Ngayon, ang nangyayari ay inadapt po itong mga practice doon sa Amerika na mayroon pong mga gerrymandering o yung tinatawag na bargaining among the senators and then members of Congress sa nakaupong administrasyon kung gusto mong maipasa kaagad o masuportahan ng legislative support ang iyong mga programa o mga policy o ang iyong mga panukalang batas. Ganyan po ang mga estilo. Ang tawag po diyan ay gerrymandering o mga bargaining, no, sa hanay ng mga politiko. Ngayon, dito sa Pilipinas po, lumaganap itong pork barrel sa taon ng mga 1990s, no. Yun nga, tinatawag ito dati na CDF. Kaya po si congressman, kapag walang dalang proyekto, mahinang congressman siya. Yan nga ang binabanggit ng maraming politiko, no? Even sa Iloilo, ang isang kongresista na nagngangalang si Congressman Lawrence Defensor
ng 3rd District ng Iloilo. Ganyan ang sinasabi niya. Mahina kang congressman kung wala kang dalang proyekto. Pero sa kalakaran po ng fundamentals of governance, ang mga projects, kagaya po ng paaralan, school buildings, mga kalsada, mga farm-to-market roads, mga water system, at iba pa po na mga tulong na kailangang serbisyo ng mga mamamayang nangangailangan ng pagkalinga o pag-aruga ng gobyerno, yan po ay dapat traditionally and organically, meaning fundamental, yan ay obligasyon ng executive department, ng presidente, ng gobernador, ng mayor, upang mapasiguro na nami-maintain po ang mga kalsada, nagkakaroon ng kalsada, mga barangay hall, mga health center, at iba pa pong pangangailangan, medical at educational support sa mga mahihirap na mga sektor ng lipunan. Hindi po yan trabaho ng mga mambabatas. Subalit dahil po naging kalakaran, naging tradisyon, naging practice, ang pagkakaroon ng pork barrel, nag-iiba lang ang pangalan. Tinatawag dati yan na Countrywide Development Fund, CDF. Tinatawag po yan na Priority Development Assisted Programs o kaya Development Acceleration Fund, DAF. At lahat ng ito ni-review ng Korte Suprema. At nung panahon po ni Noynoy Aquino, idineklara po yan na unconstitutional ng Korte Suprema. Hindi po obligasyon ng mga mambabatas o mga miyembro ng House of Representatives at ng Congress na sila po ang magpapatupad o magtatakda ng mga proyekto, sapagkat yan dapat ay nasa executive department. Ang trabaho ng mga mambabatas ay mag-legislate, magkaroon po ng mga makatarungan, matuwid at kailangang mga batas na maipasa nila. I-approve nila mga budget and then i-review nila ang oversight or if perform nila ang oversight function nila upang ang mga proyekto sa gobyerno ay hindi naaabuso o hindi po nilalapastangan upang nakawin at dambungin. Oversight function yon. Ngunit, dahil pinabayaan po ito mga pork barrel na ito, nagtuloy-tuloy ito. At hindi lang po ito masyadong napansin noon sa panahon ni Pangulong Duterte sapagkat hindi po masyado ang malalaking mga proyekto noon ng mga kongresista sapagkat nagkaroon ng build program sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Duterte kaya direkta po sa DPWH ang pagpapatupad nito. Ngayon, tinatawag yan sa panahon ni Marcos na allocables from the root word allocate. Yun. So, ibig sabihin po, ang mga kongresista, ang mga senador, nagkakaroon sila ng gerrymandering o bargaining doon sa National Expenditures Program with the DBM upang maipalusot ang kanilang priority projects. At pagdating sa kanila ng budget proposal na tinatawag po na NEP o National Expenditures Program, yan na po ang pinagsisimula ng mga insertions. So, ang insertions, mga allocables ito. Pati na rin po ang unprogrammed appropriation, pork barrel po lahat yan, na ang layunin ay kukontrolin ng mga kongresista ang certain budget portion. For example, kay Martin Romualdez, umaabot ang kanyang allocables noon ng mahigit kumulang 50 billion pesos. 50 billion pesos. Kay Sandro Marcos, ganun din, mga 50 billion plus, no? In every budget cycle, hindi bababa ng mga 15, 17, 18 billion po ang projects nila. Kunwari. At kapag nasa kamay na po yan o nasa diskresyon ng kongresista, magiging kasabwat na po nila ang DBM at ang DPWH para maparelease ito. Diyan na pumapasok ang pagbibenta ng mga proyekto. Ibig sabihin po, kung ako si Congressman B, mayroon po akong nakuha na allocable na mga 3 billion, hahati-hatiin ko yan. Pwedeng ang 1 billion ako ang magpa-implement kung may mga construction company ako sa pamilya ko. So,
automatic yung 25% ng 1 billion is 250 million, akin yon. Sapagkat yun ang SOP. Plus ang 10% na kinukuha doon sa retainer, akin na rin yon. So ang mapupunta na lang sa project ay mga 650 million out of 1 billion. Ang sa akin, 350 million. Malinis na sa akin yon. Tutubuan ko pa ang project ng 10% din. So additional yon na pag 10% yon, kikita pa ko ng additional 15 million pa or 150 million. Ayun. So all in all, ang mapupunta sa akin pag ako ang may allocable ako na 1 billion, kung ako mangungontrata dahil pamilya ko ay construction group ang kanyang connection o may construction firm kami, kulang-kulang 45% ang mapupunta sa akin. So, kung 45% yan, 25% SOP, 10% retainer, 10% margin, nagaganansya ako, bilang ako din ang contractor, 450 million ang mapupunta sa akin. 550 million lang ang reality. Ang seste, dahil ako rin mangungontrata, i-substandard ko yon. I-implement ko lang ang around 400 million. Diba? So may additional pa akong ulit 150 million. 60% halos ng mga allocables na ito ninanakaw, dinodurubo. Kaya kawawa po ang mga proyekto natin. So kung ako ay mayroon 3 billion na allocables, may nakuha na ako doon na 600 million sa 1 billion, 400 million lang implement ko. Yung 2 billion ko, ibibenta ko sa iba pang congressman na hindi ka partido o hindi ka administrasyon, papasukan ko siya ng allocables. Sabihin ko sa kanya, 1 billion, bigay mo sa akin ang 300 million, bahala ka na. Magpatupad ng 700 million. Yan po ang ginagawa nito ni Congressman Garjola. Ginagawa din yan ni Saldico according sa pagbubunyag mismo ni Saldico. Marami silang mga ganyan. Si Dong Gonzales, ganyan din ang ginagawa niya. Umaabot minsan ng 10 billion pesos ang allocables nila. Ang implement nila 3 billion. Ang 7 billion ibebenta nila sa mga contractors o sa mga politiko din na walang allocables o walang pork barrel. Ganyan po ang kalakaran, mga kababayan. Kaya, katawa-tawa po itong binabanggit ni Martin Tambaloslos na malinis daw ang konsyensya niya. Ulit-ulitin natin, ha. Kung malinis ang konsyensya mo, edi humarap ka sa independent investigation ng taong bayan. At saan ang galing ang mga pinagsasabi ni Saldico na diniliber sa iyo nila Sergeant Gutesa at may iba pa mga kasama na mali-malit ang pera? Saan yun ang galing? At ang tanong ng taong bayan sa iyo, saan napunta ang 17 billion pesos na insertions mo? Maliban pa sa allocables mo na mahigit 20 billion in 2025 budget. Kung malinis ang konsensya mo, ipakita mo. Hindi pa kasama ang allocables o pork barrel nyo sa tingog party list na ginamit mo na negosyo. Kaya kulukoy talaga itong si Martin Tambaloslos, no? Sinungaling na, ayaw pang umamin na dinadambong at dinudurubo nila ni Marcos ang ating buong pundo. Si Congressman Toby Chanco mismo nagsabi na sinabihan sila ni Marcos Jr., ilang bahay ang bibilhin nyo, Martin, sa Forbes Park, no? Ilang helicopter pa ang kailangan nyo, no? Ilan pa ang mga villa na ipapatayo nyo sa abroad? So, sino ang maniniwala dito kay Martin Tambaloslos na hindi sila sangkot bilang mastermind sa pandurubo at pandarambong? At ito ang malala, mga kababayan. Binulgar mismo ni Congressman Leandro Libeste at ganon din po sa kay Senator Ping Lacson na may 5 na mga cabinet secretaries ni Marcos ang involved sa allocables, meaning to say, mayroon din silang pinareserba na pork barrel na sila magpapatupad. Kaya umalma kahapon po itong former executive secretary ni Marcos na si Lulo Lucas Bersamin na nagagalit daw siya dahil lumabas doon sa record ang ES 8.3 billion. 8 billion pesos and 300 million pesos ang kanyang allocables. At tumutugma po ang pagpupunto na ito na kay ES doon sa ibinunyag ni former Undersecretary ng DPWH na si Yusek Bernardo. So nag-corroborate po ito. So wala namang ibang ES pa kasi si Vic Rodriguez
3 buwan lang umupo yan bilang Executive Secretary ni Marcos Jr. dahil hindi sila magkasundo nila Lisa Araneta. At gusto ni Lisa Araneta, siya ang nagdidikta kay Marcos at wala nang iba pa. O kaya kasabwat nilang silang tatlo ni Marcos, si Romualdez. Silang nagpapatakbo ng gobyerno Yung evil triumvirate na tinatawag natin. So, wala nang ibang ES kundi si Lucas Bersamin. At mataas po ang possibility na siya yon sapagkat ang kanyang apo, grand nephew na si Adrian Bersamin na nagsilbi bilang Legislative Liaison Officer ng Malacanang, meaning to say, siya ang linya ng Malacanang papunta sa Kongreso, itinuturo na isa sa mga bagman or tagapag-ariglo ni Lolo Lucas Bersamin kasama si Trigib Olaybar na BFF naman ng dating DBM, Department of Budget Secretary Pangandaman. So maliban kay Bersamin na mayroong 8.3 billion pesos na allocables na itinuro sa records mismo ng dokumento na nakuha mula kay Yusek Cabral, itinuro din si Manny Bunuan. Mahigit mga 30 billion pesos din ang napuntang allocables kay Manny Bunuan. So every year, hindi bababa ng 10 billion ang nakukuhang allocable o pork barrel ni Bunuan. Illegal po yan. Bawal yan sapagkat hindi pwede na magkaroon ng sariling pundo na diskresyon mo kung ikaw ay bahagi ng gobyerno. Yan ay dapat naka-appropriate per budget item. So, itong allocable kaya diniklara ng Supreme Court ang pork barrel na illegal sapagkat nagkakaroon ng opportunity for corruption and plunder. Nagagamit mo sapagkat nagkakaroon ka ng discretionary authority sa pundo. Ngayon, itong si Bunuan bilang DPWH Secretary, maliban na barkada niya itong itinuturo na kurakot na kongresista according to reports at itinuturo mismo ng maraming sources including ni Ginoong Saldico at mismo ni Yusek Bernardo na barkada ito ni Bunuan, itong si Garjola, si Bunuan mismo ay mayroong pork barrel. So, gaano kahina ang pagkatao, ang utak at diskarte ni Marcos bilang presidente na may ganitong mga allocables o pork barrel na dinidiskarte at kinukulimbat ang kanyang mga cabinet secretaries. Maliban kay Bunuan, malamang isa sa tinuro dyan, si Pangandaman. Ang tanong, si Ralph Recto ba kasama? At sino pa limay? So tumutugma ang impormasyon na binulgar ni Ping Lacson at nila Congressman Leandro Libeste. Sino-sino pa ang nandoon ng mga senador na may mga allocables or pork barrel? Ulitin po natin, illegal ito. Iniikutan nila ang pangalan, iniikutan nila ang diskarte, pero ang methodology kung paano ipalabas ang pondo at ang layunin ay kubrahin o kumulimbat mula sa pondo ng bayan. Sinabi ko na kanina, for every 1 billion, kapag may pork barrel ka, pwedeng ang 40% kaagad sa iyo yun. Ipatupad mo lang 60% and that's 400 million. Eh kung mayroon kang tatlong allocables na tag 1 billion, dito mataginting kaagad na 1.2 billion. Kaya sabi ni Martin Romualdez sa mga congressman, you stay with me, I will make you billionaires. Tama. Kasi for every 3 billion, 40% niyan kaya mong kunin bilang personal mong kurakot o pangungulimbat. And magkano ang 40% ng 3 billion allocables na mayroon kang projects? Hindi po bababa sa 1.2 billion. Yung iba hanggang kalahati. So ang kalahati niyan, 1.5 billion. Sa isang taon, bilyonaryo ka kaagad. Kaya hindi pala katakataka na ang aming congressman or congresswoman sa Iloilo City ay mukhang parang buhay bilyonaryo. Nagtatanong lang po. Mukhang buhay bilyonaryo si Congressman Jamjam Baronda, no? At ang mga diskaya pa ang kontraktor niya. According dito kay former City Councilor Plaridel Nava, iyan pala ang totoo. So ilan ang mga kongresista na mga buaya dyan? Mga mahigit 200 yan, ang loyalista at mga kulto ni Romualdez. So bawat isa sa kanila pwede po makakuha ng taon-taon 1 billion na pagnanakaw.
And that's 200 billion na tumataginting. At pinabayaan niya ni Marcos. Sapagkat si Marcos at si Romualdez ang mastermind. Hindi naman yan pababayaan ni Marcos nang hindi siya nakikinabang. Kaya, totoo at tama ang binabanggit ni Ginoong Saldico at ito din po ang dahilan kung bakit biglang namatay na lamang si Yussi Cabral sapagkat tumutugma na may 100 billion si Marcos na iginiit nung 2025 budget at magkanong 25% niyan? 25 billion. Si Sandro Marcos, mayroon pong allocables na umabot sa mga 50 billion in 3 years. So magkano po ang 25% kay Sandro Marcos? Kasi yan po ang sinasabi ng mga kontraktor, 25% yan is OP. Kakaltasin niya ng may hawak ng allocable o pondo. So, 25% ng 50 billion, 1/4, that's around 12 billion. Mahigit. Wow! Bilyonaryo nga. Kaya nga, sabi ni Martin Romualdez, you stay with me, let's stand together, I will make you billionaires. Bilyonaryo, mga tarantado at putang ina sa pagnanakaw ng kabanang bayan. Mga gago, mga buaya at kawatan talaga. Kaya ngayon po, nabulgar na, pati mga cabinet officials ni Marcos ay may allocables, baka hindi lang 5. So isa sa lumabas na pangalan, si Lolo Lucas Bersamin. 8 billion ang allocables na napunta sa kanya. Ang tanong, 2025 budget lang ito? Magkano sa 2024? Magkano sa 2023? Wow. Kasi may binabanggit si... Yan, mahirap lang ho dyan. Katulad nila Bersamin, mga kapdita. Isipin nyo, 2025 national budget, 8 billion na ho agad yung nakuratsa ho nila. Ngayon, yung sinasabi ho nilang may mahuhuling malalaking isda, nasaan na ho ba talaga, mga kapdita? Nasaan na ho ba talaga yung mga malalaking isdang pinapangako ho nila? Wala ho hanggang salita. Hanggang dyan lang ho sila kay Diskaya. Yan lang ho kasi, mga kapdita, imposible namang ikulong ho nila yung sarili nila. Lalong-lalo na si Marcos Jr. at si Martin Romualdez, yan po yung mga top notcher sa pagnanakaw. 'Di ba? Sila hong dalawa yung mga top notcher, yung si Amena, Bersamin, yan po yung mga, kumbaga, mga kabdit, kasosyo lang ho nila, sila Garjola. Yan po yung mga kasosyo lang ho nila yan. Pero yan pong dalawang yan, mga kabdita, sila ho yung mga top notcher sa pagnanakaw sa ating gobyerno. Kaya mga kabdit, kung meron kayo naging komento o reaksyon dito sa ating pinag-usapan, komento nyo na ho yan natin dito sa ating comment section. Kaya mga kabdit, yun na ho natin tatapusin ang ating reaction video.